Minsan, sa isang pagmamahal ay hindi madali ang lahat. May mga pagsubok na dumarating na kailangang malampasan at mapagtagumpayan. Sabi nga nila, walang perpektong relasyon at hindi kumpleto ang pag-iibigan kung walang mga problemang kailangang masolusyonan. Pero papaano kung minsang mga pamilya ang humahadlang sa isang pag-iibigan? Papaano kung ang inyong mga magulang ang nasa gitna at humaharang sa pagsasama ninyo ng iyong minamahal? Yan ang ating aalamin sa ating mala Romeo at Juliet na kwento ngayong araw. Kaya mga kabarangay, lakasan na ang inyong mga radyo dahil umpisa na ng inyong paboritong programa tuwing linggo. Ito na ang isang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ang pamilya ko ang isa sa mga bagay na sandigan ko sa aking buhay. Magmula noong maliit ako ay ibang klase ang bonding namin. Kaya siguro masasabi kong maganda ang naging pagpapalaki sa akin. Matibay ang pundasyon ng aking pagkatao dahil sa family kong nagmamahal sa akin. Ako si Katya ng Malabon, proud member ng pamilya Real. Maliit lang ang angkan namin dahil nasa probinsya karamihan ng mga kamag-anak namin, kaya close na close kaming mga nakatira. Si Papa ay isang manager sa maliit na grocery noong magjowa pa lang sila ni Mama. Nag-umpisa siya bilang promodizer hanggang sa nakaangat siya at umasenso. Na-promote at ngayon ay mas maganda na ang posisyon. Yun na ang nakatulong para magkaroon sila ng pera na pambili ng bahay. Nagtulungan sila ni Mama para maipundar ang maliit naming bungalow. Si Mama ko pinili na maging housewife. Isinuko niya ang trabaho niya bilang accountant sa isang opisina para maalagaan kami ng nakababata kong kapatid na si Jorel. Pero dahil sa sanay siya sa pagtatrabaho, nagtayo siya ng maliit na tindahan sa harap ng bahay namin. Kumikita din naman ito kaya nagtagal din. Ang kapatid kong si Jorel ay walang kasing sipag mag-aral. Laging honor student sa school at palaging abala sa mga extracurricular activities. Pagdating ng Marso, siguradong makakatanggap na ng letter ang mga magulang ko. Imbitasyon para magsabit ng medalya para kay Jorel sa Recognition Day. Masunurin siya at walang maipipinta sa kanya. Proud na proud ang mga magulang ko at pati ako sa kanya. Ako naman, hindi kasing talino ni Jorel pero masipag naman bilang ate. Ako ang pinagkakatiwalaan nila Mama at Papa kapag wala sila sa bahay. Parang pangalawang magulang ako. Kahit noong bata pa ako dahil ako ang nagbabantay kay Jorel kapag kami lang dalawa. Mahilig ang pamilya namin sa bonding moments. Magmula noong maliit pa kami, every Sunday ay nagsisimba kami at pagkatapos ay namamasyal sa kung saan-saan. Minsan sa mall, doon kami pumupunta para kumain sa labas o di kaya naman ay sa parke. Hindi naman kami super yaman pero nabibili din namin ang mga gusto naming laruan at gamit. Basta lang mag-aral ng mabuti. Masasabing perfect ang family namin. Masagana, mapagmahal, masaya. Pero mayroon lamang isang maliit na problema. Magmula noong maliit pa ako ay may kakompetensya na ang pamilya namin. Ang pamilyang may-ari ng tindahan sa tapat. Ang Diloro family. Namulat na akong may galit ang mga magulang ko sa kanila at nagumpisa ito noong magtayo sila ng sariling negosyo. Noon ang tindahan namin ay nag-iisa sa street namin. Malakas ang benta dahil kami lang ang may sari-sari store doon. Pero isang araw ay nakita namin ang bagong lipat na kapitbahay na nagsiset up din ng sarili nilang tindahan. Naalala ko, halos mabali na ang leg ni Mama kakasilip sa bintana para makita ang mga nangyayari noong araw na nagpatayo ng tindahan ng mga Diloro. Hindi niya maitago ang inis at tumawag talaga siya sa papa ko kahit na nasa trabaho pa ito. 7 years old pa lang ako noon, pero kahit papaano ay naiintindihan ko na ang mga nangyayari. Hindi lang doon nagtapos ang lahat. Sa katunayan ay umpisa pa lang yon ang gulo sa pagitan namin ng Real at ng mga Diloro. Narinig ni Mama sa isa niyang suki na sinisiraan daw siya ng nanay ng mga Diloro. Kesyo lumad daw ang mga stock naming tinda at huwag daw bibili doon. At para makaakit ng mas maraming customer ay maluwag silang nagpapautang. Bagay na ayaw ng Mama ko. Hindi siya nagpapalista ng kahit na ano dahil ang paniwala niya kapag nagpautang ka ay huwag ka nang umasa ng kabayaran.
Hindi man makumpirma ni Mama ang mga naririnig niyang usap-usapan. Naniniwala siya sa mga ito at nagtanim ng galit sa mga Diloro. Hanggang sa naging teenager ako ay hindi nawala ang iringan. Hindi man niya tahasang ipinapakita ay halata naman ito sa ilang pagkakataong nakakasalubong namin sila. Isang araw habang ibinababa namin ang mga pinamili naming paninda mula sa sasakyan ay sakto namang kadarating lang din ang pamilya Diloro. Mukhang galing din sila sa mga pamimili ng mga paninda nila. Nagkasalubong ang tingin nila Mama at ang nanay nila. Pero imbis na ngiti o di kaya Mama ko at patuloy nila sa naghakot ng mga pinamili, irap. Parinig naman ng nanay nila, ang dami nating pinamili, ano? Ang lakas kasi ng benta natin itong nakaraan. Nanlaki ang mata ng Mama ko pero pinigilan na lang siya ng Papa ko. Kalma ka lang, hayaan mo na yan. Kahit nagigil na si Mama. Pumasok na lang siya sa loob para makaiwas sa away. Ako naman, abala pa rin sa paghahakot pero napadami ang kuha ko at nalaglag ang mga noodles sa kalsada. Agad kong inumpisahang pulutin ang mga ito nang may ulo akong biglang nakita na tumungo at nagpulot din. Eto tulungan na kita. Sino to? Isip-isip ko. Nang tignan ko ay anak pala ng Diloro. Isang binatang parang kasing edad ko lang. Sakto ang height, medyo chubby pero pogi ang mukha niya. Salamat ha. Sige, pasok na ako. Baka makita pa tayo ni Mama na nag-uusap. Pagmamadali ko. Larry, sabi niya sa akin. Medyo hindi ko naintindihan ang sinabi niya kaya kumunot ang noo ko. Ha? Ano yun? Larry ang pangalan ko. Sabay abot ng kamay niya. May pag-aalinlangan man ay inabot ko rin ang kamay ko at nag-shake hands kami. Kapya, hindi ko inaakalang sa pagkakataon na yon, mag-uugat ang isang pagsubok sa aming mga buhay. Summer vacation noon, kaya madalas lang ako sa bahay. Walang magawa. Minsan ako ang tumatao sa tindahan kapag umaalis si nanay. Kaya yon ang naging libangan ko. Isang araw, nasa tindahan lang ako. Nagbabasa ng magazine at nag-aabang ng customer. Tahimik noon kasi katatapos lang ng tanghalian. Walang masyadong bumibili kasi siesta. Dahil sa walang masyadong ginagawa, medyo naidlip na ako noon. Pero biglang may kumatok na kinagulat ko. Bumalik ako sa ulirat at napadingin kung sino ang bumibili. Nagulat ako dahil nakita ko si Larry. Nakangiti at may hawak na pisong ginamit niyang pangkatok. O Larry, anong ginagawa mo dito? Nakangiti kong tanong. Bakit? Bawal na bang bumili sa tindahan ninyo? Di ba may ice candy kayo? Parang gusto kong magpalamig Sagot niya na may kaunting tawa. Nagmadali akong kumuha ng ice candy sa ice chest na inabot ko sa kanya. Sabay kuha ng bayad niya. Naku, umuwi ka na, baka makita ka ng nanay mo. Lagot tayo. Tsaka baka umuwi na rin si Mama Bakit ka ba takot na takot? Sila lang naman ang nag-aaway Labas na tayo doon. Sabi ni Larry. Medyo napaisip ako sa sinabi niyang iyon. Totoo nga naman, hindi kami kasanay sa away ng mga magulang namin. Sa katotohanan, away ng mga mama namin yon. Nakaladkad lang kami dahil nga mga anak kami, pero wala kaming dahilan para hindi mag-usap. Nagising ako bigla mula sa pag-iisip, mula sa sinabi ni Larry. Sige na nga, pasok na ako sa bahay. Pag masarap tong ice candy bibili ulit ako. Umuwi siya nang makatawid papunta sa bahay nila. May naramdaman akong kakaiba habang nakikita ko siyang papalayo sa akin. Parang mas gusto ko siya na makausap at makilala pa. Sa tingin ko, crush ko na si Larry. Nagbabakasakali akong maisipan niya ulit na bumili sa tindahan namin ng ice candy. At yun na nga ang magiging pagkakataon ko para makausap ko siya ulit. Pero lumipas ang isang linggo. Wala na akong nakitang Larry. Siguro nag-alinlangan na rin siya nang makita niyang natatakot akong mahuli kaming nag-uusap. Baka nabasa niya sa kilos ko na hindi ko siya gustong makaharap. Siguro hindi na babalik yon. Nalungkot ako habang naisip ko mga ito. Pero sa kabilang banda ay naisip ko rin. Bakit nga ba siya pumunta ng tindahan noong araw na yon? Totoo nga bang ice candy lang ang dahilan kung bakit siya napatawid? Kahit na alam niyang posibleng makita kami ng mga pamilya naming galit sa isa't isa at mapagalitan kami. Alam kong medyo assuming, pero naisip ko lang ang posibilidad na baka gusto na rin niya ako kahit papaano. Pero wala nang silbi yun. Mukhang hindi na mauulit ang pag-uusap namin ni Larry.
2 linggo na ang lumipas pero ni anino niya ay hindi ko nakita. Hindi na ako umasa na makikita ko ulit siya at makakausap si Larry. Pero isang araw ay sinorpresa niya ulit ako. Bigla siyang kumatok sa tindahan at natuwa ako nang makita ko ang mukha niya. "Kumusta ka na, Katya?" "Ayos naman. Eto, tendera pa rin," sabi ko. Noong time na yun ay nasa probinsya si Mama, kaya hindi ako natatakot na mahuli kaming nag-uusap. Si Papa naman ay nasa trabaho at ang kapatid kong si Jorel ay nasa summer lesson niya. Sabi rin ni Larry sa akin na nasa tita raw niya ang mama niya. Doon daw ito matutulog kaya okay lang daw. Huwag daw akong matakot dahil wala namang kaming ginagawa na masama. Oo nga naman, nag-uusap lang naman kami. Malay mo maging friends kami. Good friends. Pwede pa nga eh. Nagkwentuhan lang kami tungkol sa isa't isa. Si Larry pala ay mahilig sa basketball. Kasali nga daw siya sa liga ng barangay at nood ka ng laro namin ha. Para may pampaswerte ako. Sinabi pa niya. Naku, baka malasing ka lang, sagot ko naman. Natawa siya ng malakas sa sinabi kong iyon. Sa loob-loob ko ay talagang manonood ako ng paliga. Andun siya eh. Siya lang ang aabangan ko doon. Tinanong naman niya ako tungkol sa mga hilig ko. Kinuwento ko sa kanya na mahilig akong magbasa ng kahit na ano. Magazine, newspaper, pocketbook at nobela. Ayon sa kanya, ipapahiram daw niya sa akin ng isang libro na paborito niya. Pinadala ng tita niya na galing sa abroad. Ang dami namin na pag-usapan hanggang sa napunta kami sa hindi pagkakaintindihan ng mga nanay namin. Pero sabi ni Larry, huwag na natin pag-usapan ng mga sabi-sabi. Ayaw ko nang marinig yan. Hindi naman natin alam kung ano ang totoo at ano ang hindi. Ang mahalaga, labas tayo sa away na yon. Dahil sa sinabi niyang ito ay hindi na namin inungkat ang mga detalye. Kung paano nagumpisa ang lahat. Kung totoo ba ang mga siraan na naririnig namin. Tama nga naman, bakit kami magpapa-apekto sa away ng may away? Mukha namang mabait si Larry at enjoy akong kasama siya. At napapatawa ko rin siya kahit papaano. Masasabi ko nag-i-enjoy din siya na kasama ako. Hindi ako makatulog noong gabing iyon, Papa Dudot. Ibang klase talaga si Larry. Siya ang unang lalaki na mabilis kong nakagaanan ng loob. Unang pagkikita pa lang namin, noong pinulot niya ang mga nalaglag kong noodles ay naramdaman ko na yon. At noong mag-usap kami ay hindi man lang ako nahiya na mag-share at interesado rin ako na malaman ang mga bagay tungkol sa kanya. Sa katunayan, habang nakakausap ko siya ay mas gusto ko pa siyang makilala ng lubusan. Pero paano mangyayari yon kung hindi naman magkasundo ang mga magulang namin? Maghihintay na lang ba ulit kami ng pagkakataong magkausap kagaya noong kanina? Paano kung hindi na mangyari ulit yon? O paano kung mahuli kami at mapagalitan? Pagbawalan na magkita muli. Nasa get to know each other stage pa nga lang kami mahirap na. Huwag na lang siguro akong umasa dahil mukhang wala namang kahihinatnan ito. Pero mukhang hindi lang pala ako ang nag-iisip ng ganon. Isang hapon habang nag-aayos ako ng paninda ay may kumatok uli at nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Si Larry at ang ngiti niya ang nakita ko. Nakapang basketball siya at may dalang bola. Pawis pero cute pa rin. Uy, napadaan ka, sabi ko. Oo, invite lang sana kita na manood ng laro namin mamaya Alas 7 ng gabi sa basketball court ha? O sige, papasok na ako. Magre-ready na ako para sa game. Agad na pumasok siya sa kanila kaya isang tango lang ang naisagot ko. Nagpaalam naman ako sa parents ko na manonood ako ng paliga at isinama ko ang best friend kong si Rose para hindi masyadong halata. Game na game naman ang kaibigan ko para suportahan ako. Noong papunta kami ng basketball court ay doon ko na siya kwentuhan tungkol kay Larry. At kilig na kilig naman ang gagang si Rose. Ganon kasi yun si Rose hikay at romantic. Mahilig sa mga love story at naniniwala siyang bawat isa ay may kanya-kanyang nakatakda na pag-ibig. In other words, handa siyang maging konsentidor ko kapag kinakailangan. Sa buong game ay kay Larry lang ang mata ko. Wala na akong tinignan kundi siya. Halos mamaos na ako sa kakasigaw para lang i-cheer siya. Akala mo supportive girlfriend ang papel ko doon kung makahiyaw ako. Magaling din siyang maglaro pero minalas nga lang ang team nila at natalo sila. Pero di bale, ang mahalaga ay star player si Larry. Pero sabi ko lang kay Rose, napansin kaya ni Larry na nandito ako. Parang hindi naman siya napatingin dito sa side natin
Sabi naman ni Rose. Huwag ako mag-alala, pwede ko rin namang lapitan si Larry pagkatapos ng game. Nang matapos ang laro ay napansin kong parang hindi pa rin ako nakikita ni Larry. Baka akalain niyang hindi ako nanood. Inadyokan ako ni Rose na lumapit. Sige na, ano ka ba naman para kang manang. Pero hindi ko talaga kaya. Natatakot ako at paano kung isnabin niya ako? Oo, malabong mangyari yon pero syempre baka wala siya sa mood kasi natalo sila. Halina Rose, di bali na, umuwi na lang tayo. At hinila ko na siya palayo sa court. Pero nakakailang hakbang pa lang kami ay may humarang sa daanan ko. Si Larry. Salamat sa pagpunta ha. Lakas ng cheer mo, nakakatuwa. Nahiya ako bigla pero natuwa din ako na na-appreciate niya ang effort ko. Lumingon ako sa gilid para sana ipakilala si Rose pero nakita ko siyang papalayo na. Nagbabay pa sa akin na natatawa. Inakasan ako. Style talaga nun. Gusto niyang bigyan kami ng moment ni Larry kaya siya umalis bigla. Nagsalita naman si Larry at sinabing, tara, pasyal muna tayo. Kung okay lang. Bumilis ang tibok ng puso ko sa mga salita niyang binitawan. Sige, okay lang. Sumagot ako ng oo kahit na punong-puno ng kaba ang dibdib ko. Nagbiis lang muna saglit si Larry tapos ay nag-umpisa na kaming maglakad. Hindi ko alam kung saan kami pupunta ni Larry pero sumunod na lang ako. Nagkwentuhan lang kami tungkol sa laro pero bukod doon ay hindi na kami masyadong nagsalita pa. Medyo tahimik lang kami pero hindi ako nailang. Hindi ba may mga ibang tao na kapag hindi kayo nag-uusap, parang awkward? Pero kay Larry, hindi ako nakaramdam ng ganon. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad ay nakarating kami sa parke, malapit doon sa basketball court. Nakahanap kami ng upuan at inilapag ni Larry ang mga gamit niya. Walang katao-tao sa lugar. Mga kuliglig lang ang naririnig ko. Hindi masyadong maliwanag ang mga ilaw sa poste, kaya naman may kadiliman sa lugar. Tinutuban ako na may mangyayari pero pinilit kong kumalma. Huminga ako ng malalim at ayaw kong masyadong mag-isip pero talagang kinakabahan ako. First time kong mapag-isa kasama ang isang lalaki. Hindi ko alam papaano kikilos o mag-react. Tumabi sa akin si Larry sa bangko at hindi lang basta-basta tabi ang ginawa niya. Dumikit talaga siya sa akin at parang kinapos ako ng hininga pero pinilit kong hindi magpahalata. Lalo akong hindi makahinga nang inakbayan niya ako papadudot. Ngumiti siya sa akin na kaya medyo napanatag naman ako kahit papaano. Pero hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Natatakot kasi ako na baka pag nagkatinginan na kami ay halikan niya ako. Hindi sa ayaw kong mangyari yon. Kinakabahan lang kasi ako ng sobra. Nanuyuang lalamunan ko at pinagpawisan ng mga kamay ko na nanlalamig. Tahimik na tahimik lang si Larry habang nakakbay siya sa akin. Naramdaman ko ang init ng katawan niyang nakadikit sa akin. Parang gusto ko siyang yakapin pero syempre, hindi ko kaya. Baka mahimatay lang ako. Ang ginawa ko na lang, sinandal ko ang ulo ko sa balikat niya. Ganito pala ang pakiramdam ng kilig. Naisip ko. Ilang minuto rin kaming ganon lang. In-enjoy ang feeling ng isa't isa. Hanggang sa hinawakan ni Larry ang mukha ko. Nilapit niya ito sa mukha niya at hinalikan niya ako. Noong gabi na yon, naranasan ko na kung gaano katamis ang first kiss. Nang makauwi ako sa bahay ay para akong tulala. Hindi ako makapaniwala na nangyari talaga yon sa akin. Na nagkaroon na ako ng first kiss at galing kay Larry yon. Napapangiti ako kahit na nakapikit ako sa kama. Pinipilit ko na matulog pero hindi ko talaga kaya. Buhay na buhay ang dugo ko at malakas ang pintig ng puso ko. Ibang klase pala talaga ang pakiramdam kapag first kiss. Alam kong hindi ko makakalimutan yon habang buhay. Umpisa noong moment na yon ay lagi na kaming nagkikita ni Larry. Patago nga lang kasi ayaw namin magkaroon ng gulo sa pagitan ng mga pamilya namin. Nagkaroon pa kasi kami ng bagong issue. Sinusulan umano ng nanay ni Larry ang mga ahente ng soft drinks na wag suplayan ang mama ko. Hindi na rin namin inimbestigahan ang mga chismis kasi nga labas na kami sa away na yon. Basta ang usapan namin ni Larry, hindi kami magpapa-apekto. Ilang linggo din kaming naging masaya, nagkikita doon sa park o di kaya sa mall kami nagtatagpo. Minsan kahit sa tindahan ay nagpupunta si Larry ng patago. Mga nakaw lang na sandali para lang makapag-hello siya sa akin at makita ako. Kahit na hindi namin sabihin sa isa't isa ay alam namin kami na.
At kahit na nahihirapan kami sa patagong relasyon namin ay nababawi naman yon ng saya na nararamdaman namin sa piling ng isa't isa. Kung ako lang, mas gusto ko nang sabihin na ang totoo. Pero ayoko magulo ang lahat at baka pilit pa kaming paghiwalay ni Larry, bagay na ayoko mangyari. Pero wala talagang sekreto na hindi nabubunyag, Papa Dudut. Isang hapon, pagka-uwi ko sa bahay ay nakaabang na si Mama sa gate. Seryoso ang mukha niya. Natakot ako bigla at nanlamig dahil matagal na panahon ko na siyang hindi nakikitang ganon. Nagmano ako sa kanya at naglakad papasok ng bahay. Katya, mag-usap muna tayo. Bigla niyang sinabi. Buti na lang at nakatalikod ako sa kanya noon at hindi niya nakita ang takot sa mukha ko. Huminga lang ako ng malalim at hinarap ko siya. Ano po yun, Ma? Ayaw ko nang makipagkita ka dyan kay Larry Deloro na yan, ha? Kapag hindi ka tumigil ay ipapadala kita sa probinsya para doon mag-aral. Pumasok si Mama sa loob ng bahay nang wala ng ibang sinabi, kundi yun lang. Hindi ako nakatingin sa kanya. Nakatungo ako at para ako naging estatwang hindi makagalaw. Paano nalaman ni Mama ang tungkol sa amin ni Larry? Sino kaya ang nagsabi sa kanya? Nakita niya kaya kami minsan na magkasama. Marami mga tanong ang pumasok sa isipan ko, pero hindi ako makasagot. At wala na ring silbi ang sagutin ko ang mga yon. Ang point ay, alam na ni Mama ang relasyon namin ni Larry. At gusto niya kaming paghiwalayin. Ang unfair talaga pero wala akong maisip na gawin kundi ang umiyak. Bata pa rin kasi ako at bilang first love ko yon, masakit na mawalay sa piling niya. Sa tingin ko ay nabuking na rin si Larry sa kanila dahil hindi na rin siya makapuslit para makausap ako, kahit na saglit lang. Pakiramdam ko ay pinaparusahan kami para sa isang bagay na hindi naman mali. Tinadawit kami sa isang gulo na hindi kami ang nag-umpisa at wala kaming kinalaman. Dahil sa nangyari ay napalayo ang loob ko kay Mama. Hindi kami nag-uusap ng ilang linggo at napabarkada ako. Nahilig sa gimmick at ayoko na kasing umuwi sa bahay at makita ang Mama ko dahil sa ginawa niya. Higit pa sa tampo ang meron ako sa kanya, kundi galit. Kahit may pasok ay madaling araw na akong umuwi at hindi na tinatablaan ng pangaral ng mga magulang ko. Kapag weekend naman ay hindi ako pumipirme sa bahay dahil ayoko ring maboard doon. Sinubukan ko magrebelde pero napagod din ako kasi wala namang nagbago. Hindi na rin noon maibalik ang relasyon namin ni Larry na sinira nila. Pero makalipas ang ilang buwan ay kinausap ako ni Tatay. Maluwalo siyang lumapit sa akin at sinabi niyang, Anak, mag-ayos na kayo ng Mama mo. Gusto lang niya na kung anong makakabuti sa'yo. Hindi ako sang-ayon noon sa sinabing iyon ni Papa. Pero dahil hindi ko rin siya matiis ay inayos din namin ni Mama ang relasyon namin. Ang hindi ko lang maayos ay ang pagka-broken hearted ko. Ayaw kong mawalay kay Larry pero pilit kaming pinaglalayo. Alam ko rin naman na ganun din ang iniisip niya. Kakaumpisa pa lang namin ang relasyon namin pero pilit na itong tinatapos ng mga magulang namin. Totoo ngang masarap ang first love pero totoo rin pala na walang kasing sakit ang pagtatapos nito. Nang tumungtong ako sa kolehiyo ay unti-unti ko nang kinalimutan si Larry. Oras lang talaga yata ang mabisang paraan para makalimot. Naging abala din ako sa kurso kong accountancy kaya hindi ko na masyadong naisip pa ang nakaraan namin ni Larry. Sabi nga ng best friend kong si Rose, marami pa namang iba dyan at tingnan mo, sila pa ang lalapit sa'yo. At totoo nga ang sinabi niyang iyon. Nakilala ko si Jeff nang sumali ako sa isang organization sa school namin. Siya ang in-charge sa pag-recruit ng bagong members at isang hapon, habang nakaupo ako sa kantin ay lumapit siya para magbigay ng flyer. Minsan, Lika, may assembly kami bukas. Nung una ay dinedma ko lang siya pero nang makita ko ang maganda niyang mukha at kanyang mga mata ay napangiti ako. Nang tingnan ko din ang flyer ay naging interesado ako kasi music club pala ang sinasabi niyang organization. Pero sa totoo lang ay mas naging interesado akong sumali dahil sa kanya. Hindi lang dahil mahilig ako sa music. Tinignan ko ang ID niya at nakita ko ang pangalan niya. Sige Jeff, try ko kung may free period ako bukas ha, sabi ko sa kanya.
Ngumiti siya at nagpunta na rin siya sa ibang table para magbigay ng flyers. Kinabukasan ay nasa school ako ng maaga para mag-research sa library. Nakalimutan ko na ang tungkol sa music club at sa lalaki nag-aya sa akin na sumali. Pero nang halungkating ko ang bag ko ay nakita ko ang flyer. Naisip kong puntahan na rin yung organization para i-check kung okay nga ba. At syempre, para makita ko ulit si Jeff. Sumilip ako sa room kung saan gaganapin ang assembly at hindi ako na-disappoint. Andun si Jeff sa may pintuan at kumakaway sa akin. Pasok ka, dali! Nag-register ako at tinignan niya ang pinirmahan kong record. Katya, welcome sa org ha. Sana after ng orientation ay sumali ka na sa amin. Ipinakilala niya ako sa iba pang mga members at sa mga potential applicants. Nakakatuwa si Jeff kasi parang napaka-outgoing niya. Lahat sa org ay kilala niya at parang ang galing niya makibagay sa mga tao. Parang friend ng bayan ang tingin ko sa kanya sa music org na yon. Buti na lang at andun siya para hindi ako masyadong mahiya sa orientation. Napag-decide akong sumali dahil mahalaga din sa akin ang extracurricular activities para makaangat sa school. Tuwang-tuwa si Jeff nang malaman niya dahil ang akala raw niya ay aayaw ako sa pagsali. Bawat isang aplikante ay may kanya-kanyang body na tinatawag. Isang miyembro ng org na magiging katulong mo sa application process. Siya ang magiging parang gabay mo para hindi ka mahirapan. Meron kasing program sa end ng application period at kailangan mo mag-perform para sa mga member bago ka matanggap sa organization. Akin na si Katya ha, sabi ni Jeff sa org meeting. Uy, si Jeff oh, may binakuran ka agad, sabi ng isang member. Sabay kantsawa na ang lahat. Natawa na lang ako pero nang magkatinginan kami ni Jeff ay iba ang ngiti niya sa akin. Para bang may meaning. Dinedma ko na lang yon at hindi na ako nagbigay ng kahulugan sa moment na yon. Kinilig din ako syempre. Kung kasing cute ba naman ni Jeff ang magbitaw ng ganong linya, talagang lulundag ang puso mo ng kahit sino pang babae dyan. Pero itinago ko sa aking sarili. Natuwa ako na si Jeff ang naging buddy ko sa application sa org. Sa konting panahon na nakasama ko siya ay para kasing sobrang bait niya at matulungin. At syempre, cute siya. At least ay sisipagin ako lalo na sa paghahanda para sa final test namin sa org dahil siya ang kapartner ko. Lalo akong magkakagana dahil ang laging makikita ko ay mukha niya. Kapag gusto ko nang sumuko ay mukha na lang niya ang iisipin ko para ganahan ako. Siya na yung inspirasyon na kailangan ko para lalo ko pang pagbutihin ang application ko sa music org. Isang taong nagpapangiti at nagpapasaya sa akin kahit sa napakasimpleng paraan lamang. Madalas kaming magkita ni Jeff dahil sa pagiging buddy niya sa akin. Sa totoo lang ay naging araw-araw ang pagkakasama namin dahil sa paghahanda ko para sa org. Siya ang tutugtog ng gitara at ako ang kakanta. Ang maganda nito ay naisip ko na isang original composition ko ang kakantahin ko sa final presentation para mas mabilib ang mga miyembro ng org. Magandang ideya yan, Katya, sabi ni Jeff. Ibang klase ka, maganda na magaling pa. Siguro maraming nakapila dyan para manligaw sa'yo, no? Sus, nakapambola ka naman, no? Gusto mo yung talagang kikiligin ako Sagot ko na pabiro. Iniwasan ko nang sagutin yung tanong niya tungkol sa mga manliligaw kasi ang totoo ay wala naman talaga. Bakit kinikilig ka ba? Agad niyang sinabi. Hindi ko mawari kung nagbibiro lang ba si Jeff o seryoso siya kaya dinaan ko na rin sa biro ang sagot. Oo, kinikilig ako ng sobra-sobra. Naku, magtrabaho na nga lang tayo. Tumayo na ako at kinuha ko ang mga lyrics na nauna kong sinulat para sa kanta. Tumalikod na lang ako dahil ayaw kong maging ilang ang sitwasyon kay Jeff. Buddy ko siya at hindi pwedeng mag-iba ang tingin na namin sa isa't isa. Lalo na ngayon na may ginagawa kami para sa org. Pero kung hindi siguro kami naging buddy, baka pwede pang magka-developan. Baka pagkatapos ng lahat ng kailangan naming gawin ay may chance din na mauwi sa ligawan ng lahat. Pero ayokong maging assuming. Baka sa bandang huli ay ma-disappoint lang ako. Pero naramdaman kong kahit paano ay lumalim na ang pagkagusto ko kay Jeff. Lagi kong nilulook forward ang pakikipagkita ko sa kanya. Sinisigurado kong nakaayos ako kapag nag-meet kami. Pero hindi ko pinapahalata na may feelings ako para sa kanya. Maria Clara effect pa rin.
At takot din ako na baka ako lang pala ang may gusto sa kanya. Baka sa bandang huli ay hindi rin niya ako gusto at ma-disappoint lang ako at masaktan at lumuha. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, noong mga panahon na yon ay mukhang may gusto na rin sa akin si Jeff. Hindi sa nag-assume ako, hindi din naman kasi ako tanga o manhid para hindi makalata sa mga kinikilos niya sa akin. At ang pinakamatinding, minsan ay nagulat ako sa sorpresang binigay niya sa akin. Isang sorpresa na hindi lang ako nakasaksi. Nasa org meeting kami noon at hinihintay ko siya na dumating para maibigay ko ang bagong lyrics na naisip ko at hingin ang opinion niya. Pero bigla na lang nagsigawan ang mga orgmate ko. Nagulat kasi ako. Akala ko ay kung anong kaguluhan na ang nangyayari. Pero noong lumingon ako ay wala namang gulo. Wala namang problema. Si Jeff lang pala na may hawak na bouquet ng bulaklak. Nagtataka ako kung para kanino yon, kaya lumingon ako sa kwarto para makita kung sino ang tinitingnan niya. Pero mukhang sa akin lang ang tingin niya. Totoo ba ito? Totoo bang nangyayari? Lumakad siya papalapit sa akin at lalong lumakas ang kantyawan sa kwarto. Para sa'yo, buddy. Good luck sa presentation. Kaya mo yan, yon ang sabi niya. Napangiti na lang ako bigla at napa-thank you sa kanya. Kahit na sobrang ingay sa room ay parang kami lang ang nandun. Parang tumigil ang lahat at kami lang ang nagkakaintindihan sa mga tinginan namin. Alam mo yun sa pelikula, Papa Dudut, yung effect na parang nag-slow motion. Naglalaho lahat ng bagay at tao at kayo na lang ang natira. Ganon ang naramdaman ko. Kahit na sobrang kinilig ako sa nangyaring yon ay hindi ko pa rin masyadong binigyan ng kahulugan. Parang pang good luck lang yon, sabi ko sa sarili ko. Badi ko lang naman kasi siya sa org at baka ganyan din siya sa mga dating aplikante. Pero bakit naman sa harapan ng lahat niya inabot ang flowers? Pwede naman kapag kami na lang dalawa, pero pinili talaga niyang ipakita sa lahat ang ginawa niyang yon. Basta ayoko mag-assume. Isang araw ay inabot kami ni Jeff ng hating gabi, kakaayos ng kantang gagawin namin sa final performance. 2 araw na lang kasi ay big day na para sa akin sa organization. Ilang araw na kaming puyat at busy. Sobrang metikuloso kasi namin pareho pagdating sa music. At gusto ko na maging perfect ang performance ko para sa lahat ng members. Inayos pa namin ang ilang lyrics at tono hanggang sa maging masaya kami sa kinalabasan. Anong tingin mo sa lyrics na "You and I were perfect together"? Tanong ko kay Jeff. Okay yan. Sa tingin ko swak yan para sa chorus. Sandaling tumahimik si Jeff hanggang sa nagsalita siya ulit. Ikaw, anong tingin mo sa atin? Perfect ba tayo together? Para akong nabingi sa sinabi niya. Hindi ako nakapagsalita agad pero alam kong kailangan kong sagutin ang tanong niya. Mas nakakailangang katahimikan. Ano ka ba, Jeff? Tama na nga yung mga biro mo. Natatawa kong sabi. Tumayo ako para kunin ang gitara sa lamesa nang bigla kong naramdaman na may yumakap sa akin mula sa likod. Napakahigpit ng yakap ni Jeff sa akin na parang ayaw niya akong pakawalan. At ayaw ko naman ding makawala sa mainit niyang yakap. Hinarap ko siya. Jeff, anong ibig sabihin nito? Nilapat niya lang ang daliri niya sa bibig ko para hindi na ako magsalita. At ang sumunod na lumapat sa mga labi ko ay ang mga labi niya. Hindi ako magpapaka-plastic, Papa Dudut. Nagustuhan ko ang halik niya at hinalikan ko rin siya. Pero bigla akong natauhan at tinulak ko siya palayo. Sorry, Katya, kung nagulat ka. Gusto ko lang magpakatotoo sa'yo. Dali-daling sabi ni Jeff sa akin at tinawakan niya ako sa balikat. Mabuti pa, Jeff, magpahinga muna tayo. Pareho tayong pagod. Magkita na lang tayo sa final sa practice bukas. Sabi ko sa kanya na may kasamang ngiti. Pinilit kong ngumiti kahit na medyo kabado ako sa nangyari. Kabado ako dahil matagal na panahon na ang lumipas magmula noong first kiss na nakuha ko sa first boyfriend kong si Larry. Halos makalimutan ko na ang pakiramdam pero pinadama ulit sa akin ni Jeff iyon. Sige, kita-kits na lang tayo bukas. Yan ang sinabi ni Jeff na umalis na rin siya. Wala pang 1 oras mula noong umalis siya ay nag-text na agad si Jeff. Sana hindi mo minasama yun. Katya, I really like you.
At naramdaman ko din sa halik mo na gusto mo rin ako. Sana bigyan mo ko ng chance. Nag-isip muna ako bago mag-reply dahil hindi ko alam kung paano sasagutin ang sinabing iyon ni Jeff sa akin. Nilakasan ko na lang ang loob ko at nag-text na rin. Oo, gusto kita, Jeff. Sorry na bigla lang ako pero ang totoo, natutuwa ako at honest ka. Good night. See you tomorrow. Tinapos ko na ang usapan namin sa ganong paraan. Magkikita pa naman kami at kung ano ang magiging epekto noong nangyari sa aming relasyon ay malalaman ko sa personal. Hindi kasi ako mahilig sa pagte-text at gusto ko kung may sasabihin ka sa akin, harapin mo ko at magsabi ka. Hindi yung magkatago ka sa likod ng telepono. Siguro talagang nabagabag lang si Jeff sa pagtulak ko sa kanya papalayo. Baka inisip niya na wala akong interes sa kanya na malayong malayo sa katotohanan. Ang totoo lang kasi niyan, Papa Dudot, ay hindi ko lang kasi alam kung paano i-handle ang sitwasyon. Sobrang tagal na mula noong maging kami ni Larry at wala akong masyadong experience pagdating sa mga lalaki at mga relasyon. Ang inaakala ni Jeff ay marami na akong mga manliligaw, pero ang totoo ay hindi nag-i-exist. Masasabi kong hindi naman ako naging mataray o mailab sa mga lalaki. Siguro lang nagkakataon na wala talagang lumalapit. Pwera lang kay Jeff. Hindi naman ako pangit. Sa totoo lang ay tingin ko sa sarili ko ay okay naman ang itsura ko. Talagang panapanahon lang siguro ang pag-ibig at sa oras na yon ay panahon ko. Noong sumunod na araw ay medyo kinabahan ako sa magiging pagtatagpo namin ni Jeff. May ilang kaya kami sa isa't isa matapos niya akong halikan. Mag-iiba ba ang tingin niya sa akin? Pero wala pa lang basihan ang takot ko. Parang walang nangyari sa amin. Masayahin pa rin akong binati ni Jeff nang magkita kami. Pero may extra nga lang, ika nga. Hello, Katya. Pagbati niya, sabay halik sa pisngi ko. Akala mo magugulat ako o di kaya mahihiya sa mga taong nakapaligid sa amin sa ginawa niya. Pero totoo lang, Papa Dudot, ay wala akong pakialam. Nagulat ako na gano'n ang naging reaksyon ko. Sa totoo lang ay nagustuhan ko ang ginawang iyon ni Jeff, na para bang pinagpaalam niya sa lahat na may namamagitan sa amin. Oh, practice na tayo. Dahil pang gagawin Normal kong sagot sa kanya at walang bahid ng pagkakainang o hiya. Sa araw na yun ay hindi na kami masyadong nakapag-practice. Paano ba naman kasi panay landian at harutan na lang ginawa namin ni Jeff. Ang hilig niyang halikan ako sa pisngi at kamay. Minsan naman ay ako ang nangungulit at kinikiliti ko siya at dahil sa maharot din siya ay nahabol niya ako para makagante. Sobrang saya lang ng araw na yon, Papa Dudot. Parang wala akong ibang iniisip at siya rin ay ganon. Masaya na kami na magkasama kami at sakto lang yon. At least ay nakaka-relax kami bago ang araw mismo ng performance namin, pambawas ng stress. At noong dumating na ang mismong araw ng performance, halata ng lahat na inspired kaming pareho ni Jeff. Nakabalita na ang buong org na nagkakamabutihan na kaming dalawa kaya excited na silang panoorin ang performance namin. Noong sumalang kami sa stage ay malakas ang palakpakan ng mga members. Para daw silang nanonood ng love team. May kaunting kaba sa dibdib ko pero noong hawak na ni Jeff ang kamay ko habang paakyat ng stage ay naramdaman kong natunaw ang takot ko. Nagkatinginan lang kami at nag-umpisa na siyang tumugtog ng gitara. Umikit ako at kumanta at ginawa kong inspirasyon ng mga nakaraang araw na magkasama kami ni Jeff. Damang-dama ko ang bawat chord na lumalabas sa kanyang gitara, kaya ginanahan akong kumanta. Noong matapos ng performance ay nagsitayuan ang mga members at nagpalakpakan. Nagustuhan nila ang sobra ang original composition ko. Biglang may naramdaman akong humawak sa kamay ko. Walang iba kundi si Jeff. Sabay kaming nagbawat na nabuo ang kanta na yon nang wala pa si Jeff sa buhay ko. Puro mga salitang binuo lang ng isipan ko pero ngayon ay mas dama ko na ang mga lyrics. Dahil si Jeff ang bumuhay sa kahulugan ng kantang aking nagawa. Pagkatapos ng mga final performance ay lumabas kami ng mga orgmates ko para mag-inuman. Celebration dahil pagkatapos ng ilang linggong pagpapractice, lahat ng mga aplikante ay nakapasa na sa proseso at miyembro na ng organization. Tapos na rin ang semester noon kaya feeling ng lahat ay para bang nakawala sila sa hawla. Sobrang game lahat ng members kaya kahit ako na hindi mahilig uminom ay napatagay na rin.
Huwag ka mag-alala, sagot naman kita bulong ni Jeff sa akin. Alam ko naman na andyan lang siya para sa akin kaya hinayaan ko na rin ang sarili ko na mag-enjoy. Pagkatapos ng ilang oras na inuman ay nagkayayaan na kaming umuwi. Nagkanya-kanya nang sakay ng kotse, taxi, jeep at tricycle. Gusto mo tumambay muna tayo sa boarding house ko? Pag-aya ni Jeff. Sige, doon muna tayo, sagot ko. Medyo hilo na rin ako noon kasi at naisip kong mas safe kung doon muna magpalipas ng ilang oras bago umuwi. Pagdating namin ng boarding house ni Jeff, ay mag-aalas 2 na ng madaling araw. Tulog na ang lahat at doon na sana kami sa sala magstay para magpahinga. Sandal muna pero ayaw naming makaistorbo ng iba kaya nag-aya si Jeff na umakyat sa kwarto niya. May kabaman ako ay hindi ko na naisip yon. Alam ko namang mahal ako ni Jeff at wala siyang gagawing masama sa akin. Maliit pero malinis ang kwarto ni Jeff sa boarding house. Halatang masinop siya sa mga gamit niya dahil naka-arrange ang lahat. Wala naman akong pwedeng ibang maupuan kundi ang kama niya kaya pumwesto na ako doon. Naparami pala ang inom ko, naisip ko. Pero kahit na medyo umi-epekto na ang alak sa akin ay alam ko pa ang mga nangyayari sa paligid ko at nakakakilos naman ako ng maayos. Medyo hilo lang kaya mas pinabuti ko ng maupo at magpahinga. Pero ang hindi ko ine-expect ay ang pagpatay ni Jeff ng ilaw sa kwarto. Walang ibang ilaw na maaanigan kundi ang ilaw sa labas na pumapasok sa maliit niyang bintana. Nakita ko siyang lumapit sa akin at tumabi sa kama. Hinalikan niya ako papadudot at sa pagkakataong yun ay nabawasan na ang hiya ko. Baka dahil sa nakainom ako. Medyo tumindi ang mga pangyayari sa amin pero hindi ko inaasahan na pipilitin ako ni Jeff sa ayaw kong gawin. Pinipigilan ko na siya pero hindi na niya ako pinapansin at pinipilit niya pa rin na ibigay ang sarili ko sa kanya. Tumayo ako para umalis pero hinila niya ako pabalik ng kama niya at sa puntong yun ay ibang Jeff na ang nakita ko. Natakot ako sa mga kinikilos niya. Mahigpit ang hawak niya sa mga braso ko at nasasaktan na ako, Jeff. Ano ba? Halos isigaw ko na yon sa mukha niya pero hindi pa rin siya tumigil. Katya, di ba tayo naman? Ano bang inaarte mo? Nang bitawan ni Jeff ang mga salitang yon ay nanlamig ako. Natakot ako para sa sarili ko at maaari niyang gawin sa akin. Mabilis ako nag-isip at sinipa ko ang tiyan niya at habang dumadaing siya sa sakit ay tumakbo ako palabas ng kwarto pababa ng boarding house niya. Gulong-gulo ako noon papadudot pero tuloy ang mga paa ko sa paglalakad hanggang sa makakita ako ng taxi. Habang papauwi ay hindi ko maintindihan ang mga emosyon na tumatakbo sa puso ko. Hindi ko inaakalang ganong klaseng tao pala si Jeff. Ang inaakala ko mabait at mapagmahal ay may ugali palang hindi ko matitiis kailanman. Buti na lang at habang nag-umpisa ay nalaman ko na agad-agad. Bago pa mahuli ang lahat. Nanginginig ako na makauwi sa bahay. Ang inakala siguro ni Jeff dahil lasing ako ay makukuha na niya ang gusto niya. Malas niya lang. Hindi ako ganong klaseng babae. Paano ba namang naging ganon siya sa akin? Noong mga nakaraang araw ay hindi naman siya nagpakita ng ganong side ng pagkatao niya. Napakabait niya at napaka-sweet niya sa akin pero hindi pa din naman kami matagal na magkakilala. Hindi ko lubusang alam ang totoo niyang pagkatao. Maswerte na lang ako at mabilis akong nakapag-isip at nakakilos bago niya ako maabuso. Hindi ko sinabi sa kahit na kanino ang nangyari sa akin. Binigyan ko ang sarili ko ng panahon na makarecover mula sa trauma ng gabing iyon. Doon ko naisip ang first love kong si Larry. Naisip ko ang mga simple naming pag-uusap habang nagbabantay ako ng tindahan. Bigla ko naalala ang puppy love naming matatawag. Kung gaano kasimple ang naging relasyon namin dalawa at walang komplikasyon. Basta masaya kaming magkasama. Siyempre mga bata pa kami noon pero napaisip ako kung ano kaya kung hindi kami nag-break. Paano kaya kung hanggang ngayon ay kami pa ring dalawa? Nasaan na kaya si Larry ngayon? Magmula kasi noong paghiwalayin kami, ay lumipat na sila ng tirahan. Ang huli kong balita ay sa Parañaque na sila nakatira dahil may bagong biling bahay at lupa ang mga magulang niya doon. Bigla akong nalungkot sa pagkakaalala ko kay Larry. Sa aming naudlot na pag-iibigan, hindi man lang kami nabigyan ng pagkakataon na alamin kung ano ang magiging kapalaran namin sa piling ng isa't isa. Sayang talaga. Sayang na sayang. Kahit na natroma ako sa nangyari sa amin ni Jeff, ay ayoko din namang mabuhay sa takot. Kaya sinubukan ko rin makipag-date sa isang lalaki
na nag-umpisa palang manligaw sa akin. Si Arthur. Sobrang tino niya. Dumadalo talaga sa bahay at nagpapaalam sa nanay ko kapag lumalabas kami. Noong una, hindi ako masyadong interesado sa kanya kasi medyo boring siya. Anak siya ng kaibigan nila mama at papa kaya kami nagkakilala. Pero kahit ganoon ay mabait naman talaga. Napaka-gentleman yung tipong pinagbubuksan ka pa ng pinto ng taxi at pinapauna ka kapag papasok sa restaurant. Sa panahon ngayon ay bihira na lang ang mga ganong klaseng lalaki. Kaya talagang hangang-hanga ako sa kanya. Minsan ay nag-date kami ni Arthur at dinala niya ako sa sinihan. Sa puntong ito ay komportable na ako sa kanya kaya pumayag ako. Pagkatapos ng isang romantic dinner ay nag-decide kaming manood ng isang love story na pelikula. Mukhang okay naman ang takbo ng mga bagay hanggang sa sinubukan akong akbayan ni Arthur. Nagulat siya sa naging reaksyon ko at nagulat din ako sa sarili ko. Dali-dali kong tinanggal ang kamay niya sa pagkakaakbay at tila ba takot na takot ang itsura ko. Nabasa ko sa mukha ni Arthur ang pagtataka dahil sa siguro iniisip niyang OA ang reaksyon ko sa simpleng bagay na ginawa niya. I'm sorry Arthur ha, yun lang ang nasabi ko habang nagmamadali ako makalabas ng sinihan. Kabarangay doon ko na-realize na hindi pala nawawala sa puso't isipan ko ang trauma na nakuha ko mula sa ginawa ni Jeff. Hindi pa ako lubusang handa na mag-move on at naging mali ako sa pag-entertain kay Arthur para lang subukang alamin kung okay na ako. Unfair yun para sa kanya dahil alam kong maganda naman at malinis ang kanyang intensyon sa akin. Yun nga lang, hindi ko siya masisisi kung ayaw na niya akong makita pang muli. Sino ba naman na magkakagusto sa isang babaeng katulad ko na may hinaharap na mga isyong kagaya ng hinaharap ko? Baka natakot na rin si Arthur sa nangyari at hindi niya ako sigurong lubusang maintindihan. Naglakad muna ako sa mall para mahimasmasan at nag-decide na magstay sa isang coffee shop para makapag-isip. Pero hindi rin pala ako papahintulutan ng tadhana na gawin yon. Katya, ikaw ba yan? Sabi ng isang lalaki sa likod ko. Hindi ko siya nabosesan pero para bang pamilyar ang timbre ng boses niya sa akin at hindi naman yun ang boses ni Arthur. Lumingon ako para makita kung sino kumakausap sa akin at laking gulat ko papadudot nang makita ko siya. Ang aking first love na si Larry. Larry, yun lang ang nasabi ko at sana naman lang ay may nasabi ako mas makahulugan pero sa sobrang hindi inaasahan, ang pagtatagpo namin ay wala akong naisip. Kumusta ka na? Tanong niya sa akin. Eto, okay naman, sabi ko. Pinilit kong ngumiti para hindi siya makahalata na meron akong dinadala. Inaya niya ako na lumipat sa table niya at dali-dali naman akong pumayag. Dito ay nag-umpisa siyang magkwento tungkol sa buhay niya ngayon. IT student daw siya at abalang-abala sa pag-aaral. Totoong sa Parañaque daw sila lumipat pagkatapos namin magkahiwalay pero ngayon ay sa Taguig na siya nakatira. Noong mabanggit niya, ang paghihiwalay namin ay biglang natahimik kaming dalawa. Binasag ni Larry ang katahimikan at tumigil ang puso ko sa sunod niyang sinabi. Hindi kita nakalimutan kahit na kailan, Katya. Sinubukan ko pero hindi ko magawa eh. Sa gitna ng maingay na coffee shop ay sandaling tumahimik ang lahat. Nalunod ako sa mga mata ni Larry at sa mga salitang sinabi niya sa akin. Pero bigla akong nagising sa panaginip na yon dahil naalala ko ang mga magulang ko at ang pagtutol nila dati sa relasyon namin. Alam kong iniisip mo, ang mga parents natin. Para bang nabasa ni Larry ang nasa utak ko. Huwag kang mag-alala, akong bahala doon. Gagawin ko ang lahat para lang mapatunayan ko ang sarili ko sa magulang mo. Inuwento niya sa akin ang natuklasan niyang pinagugatan ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga magulang namin. Noong palang mga bata pa ang nanay ni Larry at mama ko, parehong may sakahan ang mga magulang nila sa probinsya. Parehong maganda ang takbo ng kanilang mga bukirin pero nagka-problema sa negosyo sina mama. Nang maghirap sila, binili ng lolo ni Larry ang lupain na yon para matulungan ang mga real na makaahon. Pero ang buong akala ng mama ko, sa pilitang binili ang lupa nila ng pamilya De Loro. Dito nagumpisa ang malalim na galit sa pagitan ng dalawang angkan na nagtagal ng maraming taon. Isang pag-aaway na nagmula lamang sa simpleng hindi pagkakaintindihan.
Dito ay lubusan ko naintindihan ang mga pangyayari. Tahimik lang ako habang nagkikwento si Larry na kinausap niya ang kanyang nanay para klaruhin ang lahat. Ilang taon makalipas kaming pinaghiwalay. Hindi daw kasi siya mapalagay at hindi siya pinatahimik ng puso at isipan niya. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo, Katya. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Hinawakan ko ang kamay ni Larry. Tingnan natin kung anong nakalaan para sa atin, Larry. Masaya ako't nagkita tayong muli. Malubog na ang araw at kitang-kita ko sa may bintana ang mga magagandang kulay sa langit. Patapos na ang araw na yon pero kaming dalawa ni Larry ay nag-uumpisa pa lang. Nagpapasalamat, Katya. Maraming salamat, Katya, sa iyong liham kasaysayan para po sa ating programa. Sabi nga nila, first love never dies. Naging kanta pa ito, di ba? Maaring totoo para sa iba at sa iba naman ay hindi. Pero ang hindi may pagkakaila ay mayroong espesyal na puwang sa ating puso para sa taong una mong minahal. Kahit na hindi man kayo ang nagkatuluyan. Maaalala mo pa rin ang unang taong nagpatibok sa puso mo. Sa ating kwento ngayong araw ay maswerteng nagkaroon ng bagong kabanata sa pagitan ni Katya at Larry. At kung saan man humantong ang pagkakataong binigay ng buhay sa kanila, mananatili silang first love sa isa't isa. Sana po'y nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Kung nais po ninyong maibahagi ang inyong liham, kasaysayan, ay maaari po kayong mag-email bls971@yahoo.com o sumulat sa GMA Network EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Huwag din pong kalimutan na i-like ang ating pong fan page, ang Barangay Love Stories. O mag-follow sa ating pong Twitter account at Papa Dudot. Kung nabibiting kayo sa ating pagkatagpo every Sunday, makinig po kayo Monday to Saturday sa ating programang Radyo Novela. Kasama ang inyong lingkod na si Ate Lisa, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kung nag-i-enjoy po kayo sa Barangay Love Stories, ay sigurado kong magugustuhan po ninyo ang Radyo Novela. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong si Papa Dudot. Tunghayan sa susunod pong linggo ang isa na namang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.